Binabati po natin mga kapatid sa virtual, purihin ng Panginoon. Okay. Praise God. Kamusta po kayo? Yung ating pong mga kapatid sa virtual, naman naririnig po nila. Mag-comment po kayo sa ating mga tech. No? Alright, praise God. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa bagong sa bagong podium natin. Purihin ng Panginoon sa mga kapatid na ginamit, sa kasasakyang ginamit upang makarating ito rito. Alright. Salamat sa Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Alright. Ngayon po ay batiin po natin ang bawat isa, katabi, sa likod, sa harap. Kung meron pong nasa taas, batiin nyo rin. Wala naman. Sa likod, sa harap, sa tagiliran, binabati po namin kayo sa virtual, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Kaya po ng paalala ng ating MCI, pwede nyo pong i-mute yung inyong mic. Yung video nyo po, kung maaari pong buksan. Dito naman po, pwede i-mute nyo po yung inyong mga bibig. Buksan nyo po yung inyong mga mata. I-turn on nyo yung mga mata at buksan. Kasi pag baliktad, delikado nakapikit yung mata at nagsasalita, baka nananaginip na. Alright? Purihin ng Panginoon. Ngayon po ay mag-aaral tayo sa salita ng Panginoon. Ang ating pong title, pinagmagatan ko po ang mensahe sa gabing ito na Commitment, All or Nothing. Commitment, all or nothing. Ang ating pong tema ay yung value of commitment. Kahalagahan po ng salitang commitment. Amen? Ready na po tayo, mga kapatid? Amen. Meron pong kwento rito bilang ating pong panimula, total commitment. Ang title po nito ay Total Commitment. The difference in a contribution and total commitment is usually the difference in failure and success. Yung commitment daw po at saka contribution talaga namang magkaiba. Parang success at saka failure. It's totally opposite. Ito po yung kwento. A chicken and a hog were walking past a church building one day when they noticed the Sunday morning sermon posted on the outside bulletin board. Kasi sa Amerika, sa labas ng kanilang simbahan, mayroong mga parang sinehan. Yung sa sine, yung mga nakasulat doon yung title ng message, ganon. Ganon sa Amerika, mga malalaking simbahan. Yung mga una, ngayon yata, hindi na siguro. Ang nakalagay po, helping the poor. Naglalakad po yung manok at saka yung baboy. They walk away when the chicken suddenly came across with a suggestion. Nag-suggest daw po si chicken. Nag-suggest siya kay Hog, yung baboy, Say, Brother Hog, sabi niya, why don't we give all the poor people nice breakfast of ham and eggs? Ayun, ang ganda ng suggestion. Magbigay tayo, pakainin natin kasi nakalagay doon help the poor. Abay, pakainin natin ng breakfast, nice breakfast. Ang suggestion niya, pakainin natin ng ham and egg. The Hog thought a moment and replied, that's all right for you to say because for you, it's only a contribution. But for me, it's total commitment. Kasi kailangan patayin si Hog bago magbigay ng ham. Si Egg, pwede siya mag-lay ng eggs anytime. Jesus succeeded in his mission because he was totally committed. Si Jesus hindi nagko-contribute lang. Kinumit niya ang kanyang buhay para sa mission. Amen. Total commitment. Totally committed to the task before him. He was willing to give up everything, even his life for the cause he believed in. No one really succeeds in life until he reaches the point that he is willing to lay down his life to Jesus Christ. Jesus said, except a corn of wheat fall into a ground and die, it abideth alone. This said, nothing can resist a will that will stake even existence for its fulfillment. Makikita natin dito, mga kapatid, magkakaroon na lang ng effect kung tayo iaalay natin ang ating buhay, magkakaroon tayo ng tinatawag na total commitment. Kaya po, all or nothing. Sabihin mo sa katabi mo, all or nothing. Amen. Christian life is about commitment. Ang buhay Kristiyano is about commitment. The moment we believe in Jesus and receive Him as our Savior and Lord,
commitment simultaneously begins. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas mo mga kapatid, nagsimula rin yung commitment mo sa Diyos, yung commitment mo sa Panginoong Hesukristo. Simultaneous yun. Nung sinabi mong Panginoon, ikaw po, tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas, that moment, that very moment, meron kang commitment sa Lord. Meron kang relationship sa Kanya bilang Panginoon mo siya at tagapagligtas. Meron kang nag-activate yung commitment mo sa Panginoon. So it is simultaneous. We enter to a commitment with a faithful and committed Lord and Savior. Nakipag-commit tayo sa Diyos na siyang tapat. To take up our cross daily is a call of commitment. Pag sinabing take up your cross daily, it's a call of commitment. Sabi ng Matthew 16:24, then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Ang tanong ko po sa inyong sa gabing ito, disipulo ba kayo ng Panginoon? O kayo ay fanatic, mga fans lang ni Jesus? O, ang galing ni Jesus. Ayan, mahusay si Jesus. But we are called to be disciples of the Lord Jesus. A disciple should follow the Lord Jesus and take up His own cross daily, every day. It's a call of commitment. Ang buhay Kristiyano is a call of commitment. Amen. The sovereign God decided from the beginning of time to share responsibility with human being. Nag-decide ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, na makapangyayari ang lahat, ang naisin niya. Sabi niya, I want to share responsibility to people. Gusto niyang i-share yung responsibility. Kaya nga nilikha niya tayo, binigyan niya tayo ng authority, si Eva at Adan, dahil He is sharing responsibility. He is looking for people who are willing and committed to participate in His plan. Naghahanap ang Diyos, mga kapatid. Ikaw kaya yon? Diba sa Amerika, merong nakaturo na naghahanap ng mga mag-i-enlist sa soldier na bilang sundalo. No? Ikaw ba yon? I need you, nakalagay, di ba? Yung sombrero niya, yung mataas I need you. Ganon din ang Panginoon, naghahanap siya ng mga tao that are willing to commit themselves to participate in the plan of God. Tayo kaya yon? Ikaw kaya yon? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw kaya yon? Amen. Naghahanap ang Diyos ng mga committed, hindi committed ang pag-iisip. Ang ating pong topic is about commitment. Our topic for today's sermon is about commitment. Number 1, isa-isahin po natin, the nature of commitment. Unawain natin, pag sinabing commitment, ano bang meron? Ano ba ibig sabihin niyan? The nature of commitment. The difference of commitment and responsibility. Nung pinag-aaralan ko po ito, actually, ang originally binibigay sa akin ng Panginoon, responsibility. Responsibility. Okay, mula ng Sunday. Kasi, di ba, pag Saturday, tapos na yung preaching. Pagkatapos ng preaching, magsisimula na akong mag-pray. Lord, anong message? Pagkatapos ng Sunday na sabi ko, Lord, ano pong ipipreach ko? Binigyan ako ng message na responsibility. Along the way, meditate, responsibility. Anong pagkakaiba ng responsibility tsaka commitment? So, napunta sa commitment. Ito nga yung mga kapatid. Anong difference? Ang difference ng commitment and responsibility is, a commitment is a promise. A commitment is a promise to do something whether desirable or undesirable. I think, andyan yata, nilagay ko ba dyan? A commitment is a promise to do something desirable or not desirable. Undesirable. A responsibility is an obligation to do something desirable or not desirable. Anong ibig sabihin niyan? Para maintindihan natin. Yung commitment daw, promise na gagawin mo yung bagay. Ito man ay hindi kaaya-aya o kaaya-aya. For example, ikukomit ko ang sarili ko na hindi na manigarilyo. Commitment yon. Undesirable. Di ba? You are making a promise. That's commitment. O kaya, gagawin ko itong bagay na ito mula ngayon. That's commitment. Pero yung responsibility is an obligation to do something desirable. Obligasyon mo yun Pag bibigyan kita ng responsibility, binibigyan kita ng obligasyon. But that's not necessarily mean you are committed. O binigyan kita ng responsibility, hindi ka naman committed. Kaya pwede kang meron kang responsibility, but not committed.
Pero pag committed ka, meron kang responsibility. Naintindihan natin pagkakaiba? Kaya nauwi sa commitment. Nag-progress. Commitment is an agreement to having a responsibility. Diyan kayo mga kapatid, naintindihan natin? Sinabi sa'yo ng pastor mo, ito, gawin mo to. O kaya sinabi sa'yo ng Panginoon, ito ang mission mo. And you agree to that. For example, your calling, your personal calling to the Lord. Tinatawag kita bilang